Good morning guys. So andito na tayo sa saan ba 'to? Sa Gocheng Airport. So nag-check-out tayo dun sa hotel ng 3:00 ng umaga. So iniwan ko na lang dun yung susi ng kwarto dun sa front desk ng hotel. Kasi nagpaalam naman na ako dun sa mga tao dun kung puwedeng mag-check-out ng gano'n kaaga. Sabi nila iwan na lang daw yung susi do'n kasi hindi 24 hours yung mga staff do'n, eh. Pagdating ng hating gabi, wala ng tao. Anyways, ayun nga, from hotel, naglakad ako ng 10 minutes papunta do'n sa bus station kung saan ako sumakay papunta dito sa airport. Hindi na ako nag-book ng taxi kasi sobrang mahal. Kapag magbo-book ako ng Uber, nasa €30 plus siya. Tapos kung kakausapin ko yung staff dun sa hotel, ang kailangan kong bayaran is €60. So, 'di ba sobrang mahal. So, nag-commute na lang ako, nag-bus ako kasi meron namang direct bus from city center papunta dito sa airport. Have a bus yung ano, yung pangalan ng bus. So, akala ko nga ano, nakakatakot maglakad kasi 10 minutes ako maglalakad sa gitna ng city center. Marami 3:00 ng umaga, marami pa ring mga tao. Pero habang naglalakad ako safe naman pala kasi maraming mga pulis na nakabantay. Talagang protected ka, wala talagang mangyayari sa'yo at mga walang maggagawa ng masama sa'yo kasi ang daming mga pulis na nakapaligid. So ayun na nga, pagdating ko dun na rin ako nagbayad sa loob ng bus and then ang sabi kasi ni Google Map 2 hours, 2 hours and 10 minutes yung biyahe papunta dito sa airport. So siyempre sobrang antok ako kasi nga, 12:00 na ako ng hating gabi nakauwi dito dun sa tinutuluyan ko. So I only have like 3 hours na tulog, ayun nga. So may 2 hours ako para umidlip muna. Isang oras pa lang naman yung nakakalipas, biglang huminto na yung bus. Akala ko maida-drop off lang sila and biglang nagbabaan na yung mga tao. Sabi ko, "Eto na ba yung airport?" Buti na lang talaga nagising ako kundi ako lang mag-isa dun sa bus. Anyway, nandito na tayo sa airport. Dumating tayo dito ng mga past 4:30 kasi 3:30 umalis yung bus dun sa Taksim. So, security nila, napakahigpit na security nila. Pagpasok mo pa lang sa airport, may security agad. Tapos bago ka after mo mag-check-in, security agad. Ayun. Anyways, ang flight natin papuntang Cappadocia ay 7:45. So, pero 7:15 kailangan, magsa-start ng boarding. So, ang dating natin sa Cappadocia is 9:00 na ng umaga. So, unfortunately ang check-in ko dun sa hotel is 1:00 pala ng hapon. Pero tinanong ko kung puwede na akong mag-check-in ng 12:00. Is ready for departure. Passengers are kindly invited to board the aircraft at gate number 401B. 'Di ayun, nag-reply naman sila sa message ko. Sabi nila, as early as 11 AM puwede naman ako mag-check-in as long as ready na yung kwarto. So, I'm hoping na pagdating do'n ready yung kwarto. Anyway, since Cappadocia yon, bihira lang malayo yung accommodation ko dun sa airport. Tapos hindi gano'n ka-efficient yung transportation if you're gonna compare it here in Istanbul. Kasi nasa nasa sentro siya ng Anatolia. So, nasa gitna siya, para siyang county. So, ang means of transportation mo dun is either nakausapin mo yung accommodation mo, iga-grab mo yung transportation nila back and forth or maghahanap ka ng transportation sa Booking.com. Nakakuha naman ako ng transportation sa Booking.com kasi nagtanong ako kung how much yung babayaran ko sa back and forth. Kapag dun ako sa accommodation ko kukuha ng transportation, ang sabi nila €20 back and forth na yun. Tapos dun nakita ko sa Booking.com,
Ang babayaran ko lang is €15 back and forth na. So, ginrab ko na yung sa booking.com instead dun sa €20. Siyempre, €5 difference. Malaki na rin yun, Anyways, ngayong hapon, may itinerary na tayo ngayong hapon. So, ang itinerary natin ngayong hapon ay horseback riding. So, see you later in Cappadocia. Hello guys. Malapit na yung boarding namin. Naalala ko lang. Habang nag-aantay tayo, share ko lang na kapag pupunta kayo dito sa Istanbul, kumuha kayo ng Istanbul card. Dahil ito yung gagamitin yung card kapag sasakay kayo ng tram, ng tren, ng bus, ng ferry. Pakita ko sa inyo. Ito yun. Malaking tulong to kapag bumili kayo kasi naman sa bibili kayo ng ticket, may kada sakay o kaya gigamit kayo ng credit card. Ito. Guys, ito nga pala ang agent na airline. Local to na airline nila. Correct me if I'm wrong. Pero ito yung, kumbaga sa Ireland, economy to na airline. Mura lang yung plane ticket na mabibili mo dito sa agent. Kaya kung pupunta kayo ng Cappadocia from Istanbul, agent ang itutuloy. Welcome to Cappadocia! I'm so excited. Ang ganda ng place kasi bundok lang yung nakikita mo. Wala kang makikita mga building matataas sa skyscraper. Wow, ito yung sumundo sa akin. And off we go. May free pa silang tubig dito. So, napaka-accommodating ng sasakyan. So, kaya sabi ko sa inyo, kapag pupunta kayo dito, mag-book na kayo ng transportation. Kasi kapag sasakay kayo ng taxi dito, papunta sa accommodation mo, tatagain kayo sa bayan. Saka mahal yung taxi dito. As much as possible, mag-book na kayo in advance ng sasakyan nyo. Pero maraming mga vlogger na nagsasabi na mas mapapamura ka kung mag-rent ka ng sasakyan. Saka malilibot mo pa yung Cappadocia. Kasi maliit lang naman daw yung Cappadocia. I think kung lilibutin mo yung Cappadocia tapos magta-taxi ka, sobrang mahal. Pero kapag mag-rent ka daw ng sasakyan, I think more or less €50 per day yung bayad ng rent ng sasakyan. Pwede na kasi may ikot. Check ko kanina, pwede ka naman palang mag-commute from airport. Kaya lang, kailangan mo rin mag-rent ng taxi kasi they need you to drive 11 km from airport papunta sa next bus stop. Then, sa first bus stop, sasakay ka ng bus and then 1.5 drive naman yung bus papunta sa next bus stop. And then, bababa ka doon and then sasakay ka ulit ng another bus stop. Then they will drive you another 1.5 hour to the next bus stop. Diba? Kaya,
Kaya recommend ko sa inyo talagang mag-book kayo ng sasakyan papunta dun sa accommodation nyo. Kasi hindi hindi efficient yung nila dito. Ang sasakyan nila dito, ang transportation nila papunta dun sa accommodation. Kasi nasa ano na tayo, nasa county na to. So, see you. Hello guys! Welcome to Cappadocia! So, andito na tayo ngayon sa Cappadocia. So, lumapag tayo sa Nevşehir Airport kaninang alas 9:30 ng umaga. So, from Nevşehir, pinik up ako ng van, which binook ko, 17 euro siya balikan. Ang sabi ko ata kanina, 15 euro. 17 euro balikan. Mas mura na yon kaysa naman sa magsabi ka sa accommodation na kailangan mong sorry na kailangan mong ng pick up kasi aabutan ng 20 euros. Anyways, alas 11, mag-alas 12 na ng tanghali. Kumain lang ako, nag-lunch lang ako, nag-shawarma lang ako kasi sobrang nagutom na ako. So, first itinerary for the day is nirecommend ito nung accommodation ko. Pupunta tayo ng Open Museum. Isa siya sa pinakasikat na tourist destination here. Mamaya malalaman nyo kung bakit sobrang ganda doon. Anyway, andito tayo ngayon sa Göreme. Isa siyang district dito sa Nevşehir. Tama ba yung mga bigkas ko? Mamaya, pakita ko na lang sa inyo sa screen kung nasan tayo. Basta nandito tayo ngayon sa district ng Göreme sa Nevşehir, ito sa Cappadocia. So, nandito tayo sa central area ng Turkey. So, ang first, tulad ng sabi ko kanina, ang first destination natin is ang Open Air Museum. Then mamayang hapon, pipick upin tayo ng tour guide for our sunset horseback riding. So, first time mag-horseback riding. Kaya I'm so excited. So, as you can see, hindi siya ganun kadaming mga tao. May mga turista pero minsan lang kasi ang sabi nung sa accommodation namin, mas tumataas ang number of tourists dito pagdating ng May. Kaya pagdating ng May, mataas na lahat ng mga prices. Nga pala, tomorrow, sabihin ko na sa inyo, tomorrow, mag-hot air balloon tayo. So, unang, first flight tayo ng hot air balloon. Hindi natin kinuha yung second flight kasi yung first flight, dun mo makikita yung pagsikat ng araw. Kapag second flight ka kasi, hindi mo na makikita yung pagsikat ng araw. Sa second flight, nakalabas na yung araw. Teka, nasaan na nga ba tayo? Kasi kailangan nating, lumampas na tayo. Pupunta tayo ng Open Air Museum pala. Lumampas na ako. Anyways, tomorrow hot air balloon, then alas 5 ng umaga kukunin na ako pipick upin na ako sa accommodation. Then 1 hour na nasa Himpapawid ka nun. And then ihahatid ako pabalik na accommodation. Then magbe-breakfast. Then pagdating ng 8:30, pipick upin na naman ako ng ibang tour guide for a full day tour. Masyadong siksik yung ating schedule bukas. So from 9 o'clock hanggang alas 5. Bisaya yun! Hanggang alas 5, yun yung tour natin. May 3 klaseng tour kasi dito. Ang green tour, ang red tour, saka blue tour. Yung blue tour hindi masyadong pinupuntahan yon. Green tour saka red tour yung maraming mga turista. Pero bukas, ang pupuntahan natin ay ang green tour. Pero hindi ko muna sasabihin sa inyo kung ano meron doon. So, kita-kits in a while. Bye! Tingnan nyo yung mga rock formation dito. Isa ito sa mga pinupuntahan ng mga tourist. Kita nyo na yun sa likod, diba? Marami pa yan dito. Check this out. I'm not sure kung yan yung tinatawag nila ditong fairy chimney. Pero maraming ganyan dito. Tapos yung mga ganyan, yung mga rock formation na yan, may mga nakatira dyan. Diba nakakagulat. Malalaman nyo yan sa tour natin.
Guys, meron din sila mga tiyangge dito. Sa kung gusto nyong bumili ng mga pasalubong. Hello guys, so dito na tayo sa Open Air Museum. Tingnan niyo kung gaano kaganda. Ang entrance fee pala dito sa Open Air Museum is 20 euros. Pero kung meron kang Turkish ID, 200 lira lang. And then, kung gusto mong merong set na parang may magsasalita para alam mo kung anong meron sa area na yan, additional 7 euros. Guys, unfortunately, kapag papasok tayo dun sa loob ng church, bawal ang video, bawal ang picture. So, hindi ko mabi-video kung anong meron sa loob. Pero, interesting kasi, napaka old nung nasa loob. Like, yung mga paintings doon, mga altar paintings is date back 11th century, as in, way back pa. Pero pagpasok mo, dyan pumasok ako dyan, then pagpasok mo, ang lamig-lamig sa loob. As in, siya, maliit siya na parang church. Alam nyo, itong mga rock formation na to, yung mga maliliit cave, sa tingin ko, maraming mga nakatira dito dati. And then, yung iba dito, ginawa nila mga churches. Date back nung Christian pa. Itong country na to, di ba? Nung panahon ni Constantinople, Christian country. At until dumating yung mga Muslim dito during the time of the Ottoman Empire. Look at this! Nature's piece of art. Tingnan niyo yung mga bato, mga butas. Ibig sabihin may mga nakatira dati dyan. Noong way back centuries old. Sobrang init, grabe. Akala ko ang lamig dito. Ang init, sobrang tirik ng araw. Alimutan ko pa magdala ng sunscreen. Ito, there's another cave here. Check natin kung anong meron. Yan, papasukan natin yan. Pero, pakita ko muna sa inyo ito. Guys, ang dami talaga mga church. Halos lahat ng mga cave dito, mga church, may mga altar. Katulad nito, yan, may harang na lang. Pero, itong church na tinatawag na Pantokrator Church. Ito guys, dito tayo ngayon sa loob ng isang cave na I'm not sure kung ano to. Pero hindi siya church. Pakita ko sa inyo. Guys, ito Dark Church. Tingnan natin kung anong meron dito sa loob. Unfortunately guys, hindi tayo makakapasok sa Dark Church dahil may additional siyang bayad. Ayoko na magbayad. Ang dami na mga binabayaran. Pero, feeling ko lang, sobrang ganda nung Dark Church na to. At malaki. May additional pa siyang bayad. Sayang nga lang, hindi tayo makakapasok. Anyway, to the next church.
You know what? Ito, pakita ko sa inyo. Ito, yan. Yan yung Karikli Kilisi Sandal Church. Pagpasok mo doon, well-preserved yung paintings. As in, sobrang ganda. Para siyang napakaliit na St. Peter Basilica. Ang daming paintings sa Kisame. Kaya lang, unfortunately, intentionally na sinira yung mga muka ng images. Like, yung mga face ng angels, ng mga saints, ni Mama Mary, ni Jesus, sinira talaga nila yung face. Sayang nga lang, pero well-preserved. As in, well-preserved yung paintings. Napapaisip tuloy ako, kung yun, if that is a church, ibig sabihin, masamba sila dito, pumupunta sila sa taas. I don't know. Parang, kasi, yung mga caves dito, halos lahat mga altar. Ang dami iba't ibang mga altar, ang dami mga paintings, kaya lang kasi yung mga ibang paintings is nasira na or intentionally sila talagang sinira nila. Ayun, saka nalata mo talaga yung muka, sinira talaga nila yung muka. We just finished our open air museum here sa Gureme. So balik tayo ngayon sa accommodation kasi kailangan ko muna magpahinga kahit 2 oras. By 4:30 nitong hapon, may pipick up naman sa akin para sa sunset horseback riding. Binigyan ako ng earphone doon sa counter kasi bibigyan ka nung device. Yun yung mga nagsasalita kung ano yung history nung area na yun, ganyan. Tapos kailangan ko daw mag-iwan muna ng ID or passport para sure na ibabalik ko yung device na yon. So iniwan ko. Nung binalik ko na kanina, binigyan ako. Tuwan-tuwa naman ako. Anyway, ang init talaga sobra. Guys, pasok na tayo sa kwarto ko at papakita ko sa inyo ang itsura. So, ayan yung pintuan. Actually, itong nakuha ko is 2-bed na kwarto. Kasi naubusan na ako ng 1 bedroom eh. I mean 1 bed na kwarto. So, ang available na lang is itong 2-bed. So, ginrab ko na kasi mas mura naman siya kaysa dun sa mas upgraded na kwarto. Mukhang ito yung tinatawag nilang tawag dito, stone room, cave room. Anyway, basta mamaya explain ko sa inyo. Nalito rin ako. So, meron ding TV dyan. And ito yung single bed. And merong mirror. Ito yung cabinet at ito yung second bed. Single bed din. And ito yung meron kang private toilet and bath. Ang ganda ng ano niya, no, tiles. Ang ganda ng details. And at ang floorings, same din. Social ng ano. Paano nga ba to? Yun! Tinutulak lang pala. At ang shower. Sa shawl. Pwede na rin. Maganda siya. Nakuha ko to kasi magsistay ako dito 16, 17 at 18 ng umaga ang flight ko pabalik ng Istanbul. So nakuha ko to ng 84 euros. Mahal siya, pero nakakuha ako ata dito ng 20% discount from the original price. Kaya mas okay na rin. Papahinga muna ako kasi mamaya 4:30 may magpipick up sa akin for the horseback riding. Bye-bye! See you later!